Jaran! Nag-crave nga si Tita Wena ng masarap na sinigang pork. Kaya naman, ito na. Lutuin na natin yan. Ang sarap nito guys, promise. Hello everyone! Nagluto si Tita Wena ng sinigang. Ayan, sangkot siyang sinigang na baboy. Paano nga ba lutuin yan? Halina kayo, samahan nyo ako at lutuin na natin yan. Sabaw pa lang. Ulam na ulam na. Yummy. Let's cook. Mga lalabs ko, samahan niyo ko tayo magsisigang. Pero ang ating isisigang na baboy ay pinamamantika muna natin. Ayan. Para mas masarap siya. At medyo ma-squeeze muna yung kanyang mga taba. O tingnan nyo, ang dami siyang natural na taba, oh. Ayan. So, sa pagsasangkot sa natin ng baboy, nilagyan lang natin yan ng asin at paminta. Para lang medyo malasa. Ayan. Then yung mga taba, balik rin natin para yung kabilang side ay magkaroon din ng frying texture. Hindi kailangan lutong-luto. Ang kailangan lang natin ay yung frying texture. Ayan. Ganyan siya. Hindi lahat ng pagsisigang ay ganito ang pamamaraan. Pero ito ang pamamaraan ko. Baka may mag-comment kasi bakit ganyan yung pagsisigang mo. Yes po, kasi dahil nga siguro bumabata na ako, hindi na kaya ng tolerance ko yung langsa. So if you notice guys, bihira na lang ako mag-sigang ng baboy, no? So if ever na nagugustuhan ng alaga ko, nakikrave na siya ng mga ganitong lutuin. So, ito na yung pamamaraan ko. Ayan. And then, dito sa kanyang squeeze na oil, dito tayo gigisa ng mga ingredients. At mamaya itatransfer natin ito sa pressure cooker para mas lumambot siya. Ayan. So tatanggalin muna natin yan. Ayan guys, tanggalin muna natin itong mga to. Ilagay muna natin dito sa look at the taba, o diba? Ayan. Alam nyo guys, hindi ko na kaya yung dire-diretso na pagsisigang, yung basta lang ilalagay sa tubig yung baboy at pakukuluan. Hindi na kaya ng appetite ko yun guys. Hindi ko na kayang malunok. Masyado nang malangsa para sa akin. So ayan guys, ngayon ay magigisa naman tayo ng ingredients. So ayan, halina kayo at tayo ay magigisa na ng ating sisigang na pork. Dito nga tayo magigisa ng ating ingredients sa ating pinagpa-crunchyhan ng pork natin. Nilagay natin ang luyang young ginger, garlic, at onion. Nakalimutan kong i-mention, sorry. Bango. So ayan, hayaan lang muna natin na medyo lumabas-labas ang aroma. Ang tomatoes, this time, medyo generous ang ating tomatoes.
Medyo haluin natin doon sa gilid para makuha natin yung lasa ng pinrito natin na pork. Ayan. Para yung ating sinigang ay yummy, delicious. So now, it's time para i-transfer na natin sa ating pressure cooker. Ayan, at yung kawali natin, dito tayo maglalagay ng tubig na pangsabaw para yung ingredients dito ay makuha pa rin natin. Na yung pork natin, lagay na natin. Ayan. Oh. Then now ay tayo maglalagay ng cubes. Maglagay na rin tayo ng konting sugar to balance the taste. Ayan. Ayan, papakuluan muna natin yan para lumambot yung ating pork. Para maging swabing-swabi. And once na lumambot na yan, saka natin ilalagay yung ating mga gulay. Para talagang super masarap ang ating sinigang na porky. Minsan lang tayo magsigang, kaya pasarapin na natin ng masarap na masarap. Ayan, takpan na natin yan. At ipi-pressure cook natin yan ng 7 minutes. Sa medium heat. So see you again later on. Don't go away. Then I will show you the very yummy delicious outcome. Ayan mga best. Ready na yung ating pork sinigang at atin nang lalagyan ng gulay. Ayan, natapos na nating i-pressure cook. At dito nga sa gulay natin meron tayong okra, sigarilyas, at syempre hindi mawawala ang ating sili. Wap, wap, wap. Syempre, hindi masaya ang kainan pag walang sili. Ang sigarilyas nga natin ay pinaghahablot ko lang yan dyan sa terrace, bunga ng ating tanim. Yes, pag may tinanim, may aanihin. Pakunti-kunti, kunti ang lupa, kunti ang tanim, di ba? At syempre, ayun. Unahin natin ilagay yung tangkay ng pichay bago natin ilalagay ang mga dahon para hindi ma-overcook. And yes, ang ating pork ay napa-cool down na natin sa pressure cooker. Ayan, kaya mabilis na lang yan buksan. Ayan. At habang ako nagpapa-cool down nga kanina, mayroon muna ako ginawang iba. Ayan, ang lambot na niya, oh. Tingnan nyo guys yung kanyang sabaw, oh. At ang bango-bango. Look at that. Yummy. Ooh. Sarap. So, ayan. Bubuksan ulit natin ng konti ang apoy. Ayan. Ayan guys. Una na natin ilagay ang ating sili. Okra at sigarilyas, pagsabayin na natin dahil parehas lang yan ang texture sa tagal maluto. Ayan. Gusto ko kasi guys, hindi masyadong overcook yung ibang gulay. Like yung dahon ng pichay, no? Ayoko na masyadong malata. Kaya unahin natin yung medyo matagal-tagal ng konti maluto. Ayan, and the rest. Ayan. Medyo ilubog-lubog natin ng konti. Yan ay mainit na mainit pa guys. Kasi kaku-cool down pa lang yan from pressure cook.
or pressure cooking. Ayan, ang sarap nito guys, promise. Tingnan nyo yung sabaw. Tingnan nyo naman, oh. Oh, yummy. Alam nyo guys, try nyo yung ganito. Yung pakrunchihin muna yung baboy. I-marinate nyo muna yung baboy sa maraming paminta. Tapos asin at kunting bitchin. Pigaan nyo ng kunting kalamansi, no? For whole night. And then saka nyo pakrunchihin bago nyo lutuin. Iba talaga yung aroma niya at iba rin yung sarap niya. Grabe, panglalaban mo to guys. Grabe sarap. So ayan. Hayaan lang muna natin na maluto-luto ng konti. Saka natin ilalagay ang ating mga dahon ng pichay. So ayun, kumukulo-kulo na siya. Ilubog-lubog natin ang okra. Dahil ang okra ay medyo matagal-tagal siyang maluto. So ilagay natin siya dun sa kumukulo na area. Ayan. Mabilis lang siyang kumulo kasi dati na siyang mainit. Anyway, yung okra wag natin i-overcook at saka yung sigarilyas. Alam nyo guys, pag ako ay nagluluto kung ano lang yung mga gulay na meron ako, yun na lang. Hindi na ako nagpo-provide, no? Kung ano lang yung meron ako sa refrigerator. No, I mean today, magsisigang ako, ito lang yung meron ako. Wala akong labanos, so it's okay. Meron akong labanos, pero gagamitin ko yon sa ibang lutuin. So this is enough. As much as maraming gulay, that's good enough. So ayan, pag naluto na yan guys, na half cook na, pwede na natin ilagay yung ating pichay. So ayan, medyo na half cook na. Ilalagay na natin yung ating dahon ng pichay. Ayan. Alam nyo ba guys, bumibili ako ng mga gulay ng pichay katulad ng ganito. Pag wala akong, dati may mga tanim ako nito sa mga bote lang. Pero ngayon wala akong tanim, hindi nabuhay. So, may mga nag-walk-in. Binibilhan ko sila yung mga nag-walk-in. Mas pinipili kong bumili sa kanila para mabawasan yung dala nila. Para gumaan. Naawa ako sa kanila guys. Kung pwede ko nga lang bang bilhin lahat, bibilhin ko na lang. Pero, hindi naman pwede kasi mabubulok lang, di ba? So, ayan. So, naluto na yung pichay na dahon. At meron ako dito sinigang. Ayan. Na gabi. Ilalagay natin. So, ayan, pagkalagay natin ng sinigang na gabi, ganyan-ganyan lang natin para mapunta sa ilalim. And then, yummy! Meron pa tayong pinali na ilalagay dyan. Look at that. So, ayan guys. Dahil naluto na yung sinigang na pang-asim, meron akong kunting kalamansi squeeze. Samantalahin natin. Dahil mura ang kalamansi ngayon. Mura ang kamatis, kaya maraming kamatis nilagay ko. Mura din ang kalamansi, kaya lagay natin. Guys, nilagyan na natin ng pang-asim na norno, pero lagyan pa rin natin ng kalamansi. Ang sarap, grabe. Nakaka-enhance lalo ng lasa. So, ayan na. Thanks for watching! At ito na. Salamat na muli sa inyong panonood. Nakaluto na tayo. Ang sarap po. Ooh, yummy.
Meron na tayong sinigang. Sinigang ni Tita Wena. And that's all for today. Thanks for watching everyone.